good morning, friends and relatives. well, Applied Economics Week 7 lesson, lecture number 6. And this falls on September 9 to 12. Okay, week 8 would be 16 to 20. So let's proceed. We're going to talk about two things today, pricing power and taxes. Let's begin with pricing power. So, introduction, pricing power means that the ability of a company to sell a certain product in different prices. Remember equilibrium? Outside the equilibrium, there is still few dots. That's where the pricing power falls. Remember our previous lesson, okay? In economics, pricing power refers to the ability of the company to set the price of its products or services without being significantly affected by competition. Meaning, hanggang saan ka pwede maglaro ng presyo mo, itaas, ibaba, na hindi lumilipat ang bumibili sa iyo sa ibang nagbebenta. So, binabalansi mo yan bilang isang negosyante. Hindi pwedeng gusto ko ito presyo, gusto ko ganyan. Hindi. Tinitignan mo yung kalaban mo kung kaya pang itaas ang presyo mo o ibaba para manatili sa iyo ang bumibili. Companies with pricing power can raise prices without losing customers, and they often do so in times of inflation. Yes, siyempre inflation, customers understand that, buyers understand that sometimes prices fluctuate, goes up because that's how the business will survive. I mean, if inflation goes up, raw materials to acquire or produce the next product, the next produce, you need to cover that increase in the prices of raw materials. Okay? But of course, you don't increase the price to the extent that people will not buy anymore. What's the sense of producing products or services if people will not buy it anyway? For that. There are a number of factors that can affect companies' pricing power. Ito yung mga factors o kaya mga kadahilanan bakit naglalaro ang presyo ng mga nagtitinda. O kaya ikaw bilang isang negosyante class, gusto mag-business in the future, paano mo laruin yung presyo ng product mo? Again, take note, remember our previous references? Cost of production, you have to consider that as well. Maglalaro tayo doon sa part na markup. Diba? Normally, 10% ang markup. Tignan natin. The number of competitors in the market. This is one factor para pwede mong paglaruin yung presyo ng iyong produkto. Pwede mong itaas o baba. Depende sa mga kalaban mo sa negosyo. Baka mamaya ang taas ng produkto mo, mabenta yung kabila kasi nga sulit yung presyo niya. Ayan. Isa pa, the uniqueness of your products or services. Ibig sabihin, pwede ka maglaro, itaas ang presyo mo kung ikaw lang ang nagtitinda ng ganun kasarap na palabok. Kung ikaw lang ang marunong magmasahe, naka-relax, services, yung masahe mo, hindi lang basta, naalala ko tuloy nun sa Baguio, sorry, pag nakaupo ko sa Burnham Park, laging may tatabi sa'yo, masahe, sir. Pipilitin ka, tapos sasabihin nila yung presyo na 150 lang, pero hindi. Hindi siya, huwag kayo pa-scam doon. Ako ilang beses na ako nagpamasahe doon, lagi ako na-scam. Naawa kasi ako eh. Sasabihin nila 150, 30 minutes, 5 minutes, tapos na, ay sir, extra yung. Scam sila. So, hindi na ako nagpapamasahe. Why? Hindi sulit. Pero pag sulit, uniqueness, service is good. You can play with the price. You can increase it or neutralize it. Ito rin, switching cost for customers. What does this mean? Halimbawa, you have a sari-sari store here in front of your house and the prices there are too high. The next sari-sari store would take a tricycle ride away. So, the tricycle ride would cost more of the price in your store. Customers will not go on a cheap store that will cost them transportation. And even if you have high prices, what happens? They will still buy with you because the cost of going to others is much more expensive
expensive than staying with you. So, pwede mo paglaruin yung presyo. Ito, bargaining power of customers. Ito siya. Siyempre, pag sinabi ng customer, ang mahal, anong gagawin mo? Bakit mas mura sa kabila? Anong gagawin mo? Tignan mo, yung presyo mo. Saan mo lalaruin, ha? And of course, the last one is government regulation. Siyempre, sinabi ng gobyerno, 60 pesos lang yung bigas. That's it. Pag lumapas ka doon, gawa ka ng paraan. Lagyan mo ng titawag na elimination of cost of production. Because when the government says no, you have to follow. Otherwise, they'll shut down your business or you're gonna pay penalties. Kaya yung presyo mo, naglalaro lang to the limit ng bibigay ng gobyerno sa'yo. Okay. Isa pa. I wonder why I'm coughing here. Pricing power can be a valuable asset for a company as it can help to protect profits. Okay. We have to understand that pricing power is very important to you as an investor or as what you call business person, because price would mean the survival of your company. Remember when I gave the example of the fishbowl and we computed the cost of production, and the fishbowl end up with just the basic ingredients of 10 pesos or 9 pesos per fishbowl, and you told me, sir, ang mahal naman. Wala tayong magagawa. Yun ang cost of production. You see? So, when we even put it at 1 peso ay 10 centavos or 9 centavos per markup, 10%. Isipin mo yon, or 1 peso. Isipin mo yon. So, you have to protect your profits. You have to balance the way you price your product. Kaya nga mahalaga yung yung activity natin, di ba? Yung pricing. So, I think that's gonna be in the future activities, because your business will survive. It depends on how you price your product. Okay, that's end of that part. Now, that is the power of presyo. Kapangyarihan ng presyo ng produkto mo at mga limitasyon. Ngayon, pupunta na tayo. Siyempre, ikaw yon. Ito pala yung pwede kong gawin bilang isang negosyante. Ito lang palang factors para alam ko paano ko presyohin yung produkto ko. What about sa kabila naman, yung bumibili? Ang tawag doon, demand pricing. Okay? Demand pricing ang tawag dito sa mga customers mo na bibili sa product mo. Kaano nila pwedeng itulak yung presyo mo sa gusto nila? Ito siya. Kasi ikaw, kanina, pricing power, paano ang isang negosyo itutulok yung presyo niya para mabenta yung product? Ayun naman, siyempre kailangan mo malaman yung kabila. Ano kayang pananaw nila sa presyo ko? Ito sila, mga customers natin. The price of the product or services. Okay? So, mataas ang presyo, bibilin tao, baka konti. Mababang presyo, mas maraming bibili. Pero depende sa number 2, income. If they're price determinant, nakikita nila hindi sulit yung produkto mo sa presyo, hindi sila bibili. Pero, number 3, gusto na yung produkto mo, kahit mahal siya, walang income, bibili sila. Dahil gusto nila yung quality, bibili sila. Ayun. So, doon naglalaro yung presyo mo. So, makikita mo, ito bang taong bumibili na to? Ay price conscious siya? Ito bang taong bibili sa'yo ay mayaman? Ito bang taong bumibili sa'yo ay quality ang hinahanap niya? Ay ganito yung presyo ko. Ayan. Next, the availability of substitute. Siyempre, pag maraming choices ang bumibili, ano gagawin mo? Matigas ka sa presyo mo? Hindi. Tignan mo ano pwedeng i-adjust yan. The expectation of customers. Oo. Class, pag binili nila 10 piso, ballpen, expect nila sumusulat ito. Diba? Paminsan bumili ka ng ballpen, hindi sumusulat. Kaya nga sa mga malls ngayon, kailan lang nauso yan? Nung bata ako, pag bibili ka ng ballpen, hindi yung pwedeng buksan. Pag uwi mo, walang sulat. Ngayon, pwede mo nang i-test.
Yung ballpen, di ba may papel doon? Kasi what they buy, they have certain expectations on what they buy. Pag hindi na-meet yan, okay, syempre hindi sila bibili. Pag expect nila yung quality yung product, mataas yung presyo mo, quality naman, then, yan, okay siya. Lalaro ka ng presyo doon. Dahil yung customer mo, mas gusto nila kung benefits, yung kung anong benefits ang nakukuha nila. Isa pa, sorry, the number of consumers in the market. O syempre, pag maraming bumibili, maraming tao sa isang lugar, there's a greater chance maraming bibili sa produkto mo. Especially if you're selling the things that they need. Siyempre, pag maraming bumibili, paminsan, depende sa'yo, pwede mong ipresyuhan parang inchik. Pag maraming bumibili, maraming kita. Pag ang presyo ay tama. Pag maraming bumibili, mataas ang presyo mo, kahit marami yan, kung malalaro mong itaas yung presyo mo, okay, mas yayaman ka. Okay? Basta tignan mo, kung yung maraming bumibili na yan, talagang customer mo. Okay? Next. The stage of the product life cycle. Ito, normal ito. Twice yung mababasa to. Siyempre, pag bagong product, bago sa pananaw, wow, bibiling ko to. Bagong panlasa, wow. Pero pag tumatanda yan, oh my, they're getting tired of the taste. So, depende sa price mo. Pag sawang-sawa na sila sa produkto mo, para mabenta ulit, try to adjust the price. Okay? Pag usong, parang yung GoPro. When the GoPro went out, GoPro 4, I bought it for 25,000 and I regret buying that much. 10 years ago or 12 years ago na yan, malaking pera yun, class. Kaso, siyempre, boss tayo noon, so maraming pera. Ngayon, hindi ko na nagamit yung GoPro ko. Pero okay na rin, kasi matagal ko na rin ginamit. Nakarating na sa iba't ibang lugar, Cebu, Mindanao, Palawan, etc. So, sulit na rin. Nasira siya kasi hindi ko na ginamit. Parang kinalawang. But, nung uso siya, 25,000. Ngayon, you can buy that same GoPro Hero 4 at 8,000. Because luma na yung model. Stage of product life cycle. So, yung presyo mo, hindi mo pwedeng ibenta yan. No? Nagbebenta ka ng GoPro. Hindi mo pwedeng mabenta yan ng mahal ang Hero 4 kasi meron ng bagong model, Hero 5. Type ng model yan, no? Hero ang pangalan. Next, level of competition in the market. Siyempre, pag matindi ang labanan sa markado, ay hindi mo masyadong pwedeng laruin yung presyo mo. Kasi ang mga tao, meron silang maraming choices. And of course, government regulation. Siyempre sabi ng taong bumibili, kasi we're talking about demand pricing. Hoy, sabi ng gobyerno, 6 pesos lang yan, ang mahal na sa'yo. Okay, we're done with demand pricing. So, dalawa na yung natapos natin. Power of price, demand pricing. Anong next? Wala nyo. Hulang-hula nyo. Supply pricing. Okay. Again, ito yung sinasabi ko kanina, yung fishbowl natin, yung example natin ginawa noon. Yung magiging activity nyo pala. Cost of production. Siyempre, pag supplier ka, wala kang magagawa. Kailangan mong itabla muna yung gastos ng paggawa ng produkto mo. Doon mo ipapresyo, tapos may markup. Availability of inputs. Kung madalang lang yung raw materials mo, abay isipin mo. Pag binenta mong mura yan, wala ka nang kikita next week, wala nang raw supply. So, tignan mo, yung price mo kung pwede mong itaas para meron kang pangpuhunan sa next business mo. Inputs. Technology used to produce the products or services. When you use technology, sometimes the prices can go down and you can be competitive. Tignan nyo yung bakit yung specialized product, hand-woven product sa Sagada, yung mga t-shirt na gansilyo, yung traditional way, yung mga blanket, yung mga panyo, scarf, ay masyado silang mahal, handmade. Matatanda yung gumagawa, traditional.
Pero pag ginawa sa China sa pabrikang pultuhan, naku, parang 80% discount. That's technology. Okay? Sometimes technology is good. Why? Sorry. It can make you more competitive. Next is expectation of the suppliers. Meaning, halimbawa, dito kasi sa expectation of the suppliers, if the product or services, sabihin natin yung presyo ay tataas next week. Okay? And anong gagawin mo? I-hold mo muna yung product mo. Ibenta mo na next week. Para yung dating 50 pesos, tataas next week ng 60, mabibenta mo 60. Ayan! Supplier strategy. Supply pricing. Tama nga naman eh. Paminsan, pero may bad side dyan. Hoarding. Tawag dyan hoarding. So, i-hold nila yung product para tumas yung presyo. Pag tumas yung presyo, doon ibebenta. Ayan. Yan ang number 4. May negative side din. The number of suppliers in the market. O, syempre, again, dati competition sa demand. Yung bibili, demand pricing, marami akong pagpipilian, bibilhan dyan. So, yung presyo mo mahal. Dito naman, isipin mo bilang negosyante, ay, nako, bakit si Mang Kanor ang taas ng, ang baba ng presyo niya, ano gagawin ko? Ayan, think of that. Of course, government regulations again, yan. And the government says, this is your price. Oh, supplier, you cannot sell this. Supplier, you only can sell 10 of this. You have to follow. Then your prices will depend on that, demand and supply. Eh? If the government says you have to pay this much tax, it increase, maglalaro na naman yung presyo mo. Government regulation. There. The level of demand for the product or service. Pag mabenta, pag hindi mabenta, anong gagawin mo sa presyo mo? Pag mabenta, medyo mabenta kayo, itas mo ng piso. Usually, ganun na. Like, pag pumibili ka, sasabihin na, ay ate, pasensya na, tumaas na kasi mabenta. Lalo, pag seasonal products, bakit tumataas yung presyo ng swimsuit pag summer? Pero ngayon, bili ka ng swimsuit, mura. Yung payong, no? Nasa Baguio kami, ang mahal ng payong, 200. Pero pag ordinary days, hindi rainy season, 100. Demand, season. The stage of product and life cycle, you know this already. Siyempre, pag supplier ka, yung product mo na-stock, luma na, o kaya hindi na mabenta. Ayan, anong gagawin mo sa presyo mo? Okay, so we're done with that. Let's go to taxes na. Okay, we'll go taxes. And we have different taxes. Punta kayo dito sa link. Sorry. When you go to that link, you're gonna see the references. Mabilisan lang to. Basahin nyo to. Dagdag ito doon sa lecture. May tinatawag na tatlong taxes. National, local, and special taxes. In national taxes, ang BIR, ano BIR? Assignment nyo yan. Collects from taxpayers all over the Philippines. Lahat ng nasa loob ng Pilipinas. Ayan. Yun lang hindi nagbabayad ng tax. Ayun nasa West Philippines, Inchik. Okay, anong mga babayarin natin tax pag nasa Pilipinas tayo? Excuse me. Or sakop tayo ng gobyerno. Capital gains tax. Basahin yung meaning. Nandun sa link. Documentary, donors, estate, excise, percentage, value added tax, VAT, yung mga bumibili. And withholding tax, pag may sahod ka na, kailangan magbayad ng tax. Ito ang dami, no? National yan. In other words, kinokolekta ng government yan. Depende kung saan ka nagfo-fall. Kung negosyante ka, capital gain. Kung individual ka, withholding value-added tax. Paminsan, excise tax or percentage tax sa tao pag may negosyo. Okay? Yan ang taxes on a national level. Yung local government, ang dami niyang kinokolek ko. Pero depende kung negosyante ko o tao ka. Usually, mayroon barangay tax, community tax sa mga ordinaryong citizen na gaya sa akin. Pero, yung real property tax, yan yung
amilyar. Yan mga may bahay sa Samira, amilyar. Nagbabayad tayo ng amilyar. Actually, lahat na tao nagbabayad ng amilyar. Hindi nagbabayad ng amilyar ay paminsan nakakalimutan ay yung mga may sariling lupa na hindi under ng subdivision. Hindi nila alam kailan magbayad ng tax yon. Ko-confiscate ng government yon. Kaya paminsan noon nagbabayad ako ng amilyar or property tax. Mayroon tawang dami niyang binabayad. 10 years pala siyang hindi nagbabayad. Kasi nga yung bahay niya, lupa niya, matanda na sa kanya yung lupa, hindi niya alam, may tax yun every year. Yan. Real property tax o amilyar. So, yan ang local. Ang nagko-collect yan, hindi BIR, kundi ang munisipyo. So, maliban, maliban na nagbabayad ka sa BIR, magbabayad ka sa munisipyo. Ito siya. Hindi lang yan. Yung pangatlo, special halo-halo. Paid during certain transaction. Ito, hindi every year. Depende. Halimbawa, may sasakyan ka. Ayan. Yung una, Motor Vehicle Users Charge. MVUC. Ayan. So, pag nag-rehistro ka, may bayad. Kumuha ka ng lisensya, may bayad. PRC, may bayad. Yan. Special taxes ang mga yan. Is it regular? Hindi. Kung hindi ka kukuha ng lisensya, kung wala ka sasakyan, magbabayad ka ng tax. Hindi. Kaya nga special. Halo-halo. Okay, we're done with tax. Ngayon, ang dami ko, sir, binabayaran ng tax. So, anong gagawin ko? Ano mo yun? Sayang yung pera. Benefits of paying taxes in the Philippines. May benepisyo ba? Okay. Siyempre, pinagpaguran mo yun, tapos puro na lang bayad kaltas. Siyempre, in summary, i-detail ko mamaya. In summary, pag nagbayad ka ng tax, you contribute to the country's development. Tapos, you secure income documents. Ito, tumataas yung credit standing mo. Like, gusto mong kumuha ng credit card, mag-loan, ayan. Pag nagbabayad ka ng tax, meron kang mabibigay na income tax return individual, then, ma-approve yung loan mo. Secure income documents. At avoid, siyempre, makukulong ka. Ayan yung pangatlo, pag hindi ka nagbayad ng tax. Okay? Now, ito. Sino ang mga nagbabayad ng tax sa Pilipinas? Who pays taxes in the Philippines? So, kanina, pinag-aralan natin yung iba't ibang taxes. Pinag-aralan natin na bakit mahalaga yung tax. At ngayon, sino pa ang magbabayad ng tax maliban mga Pilipino? Para alam natin. Okay? Filipino citizens, ayan, living in the Philippines and earning income from sources within and outside the country. So, Pilipino ako. Nagtatrabaho ako dito. May tax ako. Pilipino ako. May negosyo ako sa abroad, pero hindi ako pumunta ng abroad. May tax yan. Okay? Usually, yung mga, ano yan, yung mga virtual assistant. Yan. Class, there's a greater, what you call, some virtual assistants do not pay tax kasi require ng company nila o kaya ng mga boss nila na kayo nang magbabayad ng tax. So, nandito ka sa Pilipinas, yung boss mo nasa abroad. Hoy, obligado ka pa rin magbayad ng tax kahit hindi alam ng government. Yon. Ito, nagtatrabaho ka sa abroad. Migrants. Nakatira ka sa abroad. Pero may negosyo ka sa Pilipinas. Magbabayad ka ng tax. Resident and non-resident foreigners, mga dayuhan, na meron silang sources of income. Kanina, puro Pinoy. Ngayon, kung dayuhan ka, German, mashing yan, ratatatatat. Magbabayad ka ng tax pag ang negosyo mo andito sa Pilipinas. Pogo, hindi nagbabayad ng tax. Mga incheck may-ari niyan. Kaya tinanggal ni BBM. Okay, domestic. Na-skip ko yan. Yung domestic, tinatawag na business. Pero, yung nagtatrabaho dito ang foreigner na domestic helper or etc. Nagbabayad ng tax yan. Okay? Tax exemption. Sir, pwede bang hindi ako magbabayad ng tax? Oo.
pag ang kinikita mo, halimbawa, isa kang tao nagtatrabaho, ang sweldo mo mababa sa 250,000 yearly, wala kang tax kasi poor ka nun. Hindi, joke. Magkano ba yan? Compute nyo. Divided by 12. So, divided by 12, magkano ba yung sweldo mo? Pag mababa, siguro mga 20,000. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 20,000 ang sweldo mo kada buwan. Wala kang tax. Uy, malaki na yung 20,000. Ano pa? Yung 13th month mo, separation pay, benefits, mababa sa 90,000. Walang tax yan. Anong 13th month ng teacher? Ay, kaya pala wala kaming tax sa 13th month. Ayan. Kasi hindi man 90,000 yung 13th month ng isang teacher. Ay, walang tax yan. Okay. Now, sa dami-dami niyong binabayad na tax, saan napupunta yon? Sir, umay na ako sa tax. Saan napupunta yan? Luging-lugi na ako. Eto sila. Mabilisan. Punta kayo dito sa link at makikita niyo to. Ayan. Panahon ni Pinoy ito. Pasensya na. Ito lang ang nakita ko. Pero maganda ha. Na malaman natin. So, hindi ko alam anong tax. Saan napunta yung pera kay Digong. Sa kay BBM wala pa. Pero alam natin. Progressive naman. So, ito lang pinaka-realistic natin makikita. Where does your money go during the time of Benigno Aquino? And this is also general. Okay, hindi lang during time of Benigno Aquino. Supposedly, dapat ganito. Education. Ayan. School buildings. Kaya may school building kayo, class? Sino bang magpapatayo niyan? Tayo. Ang mahal. Billions yan. Yun. Isang building, magkano yan? 300 million. And siyempre, dahil lahat ng Pilipino nagbabayad ng tax, meron tayong school building. Ayan, ito yung statistics. Oh. Ayan, ng panahon. So, totoong may pinapagawa sila. School building. Walang magagawa dyan. Maliban na lang pag makikita nyo yung mga ibang school, sabi, sponsored by the Koreans. Ayan, Korean. So, education, doon na pupunta yung tax nyo. School buildings. Ano pa? Sweldo ng public school teachers. Ayan. Yung computer ng inyong school. Ayan. Yung government assistance, DSWD. Ayan. Textbook nyo. Binayad nyo yung textbook nyo. Hindi. Galing sa tax yan. Kaya minsan may nagtanong, Sir, pag nawala itong book na to, babayaran namin. Honestly, hindi nyo babayaran. Pero pag sinira nyo yung government property, yung mga books nyo, kasali kayo sa corrupt ng bansa. Kasi inaalagaan dapat natin yung school building, yung property, yung books. Pag hindi natin naalaga yan, balahura tayo. Corrupt tayo, class. Huwag tayo ganon. Alam nyo, tinuturo ko lagi sa inyo. Honest to goodness, labanan natin ng corruption. So, bagamat free yung textbook nyo, ingatan nyo yan, class. Oo. Kasi makakarma tayo pag hindi tayo maingat sa property ng school. Oh, karma is universal. It's gonna punish us pag ganyan tayo. So, wag tayong corrupt ha. Kaya natin kung may corrupt na teacher, corrupt na government officials, masiba, matakaw, hayaan mo yan. Hindi tayo doon. We don't belong there, class. We belong to a loving citizen who pay taxes and use government property, correctly or pinag-iingatan natin. Ang labi ko si Rabe. School-based feeding program. Galing sa tax yan. Normally, elementary ito. Nagchat-chat si Ma'am Eliza. Feeding program po. Yan. Scholarship. Okay. Scholarship program. Diba? DSWD nagbibigay ng scholarship. Saan galing yung pera nun? Doon sa tax. Free college tayo ngayon. You're considered scholars, CCA, PSAU, WSU, etc. PUP, UP. Yan. Saan galing yung budget yan? Libo-libo ang nag-aaral dyan, nakikinabang. Dati hindi free. Pero dahil sa tax natin at good governance, meron na yan. TESDA. Ayan. Ibinabayaran mo lang yung TESDA. Minimal. Kasi sponsor dyan.
Health and nutrition. Meron tayong barangay health center. Meron tayong free hospital ng Angeles. Ayan, sweldo ng mga doktor. O syempre, saan sila galing? No? Kawawa naman sila. Free nga yung hospital. Tapos wala silang sahod. Paano sila kakain? Ayan, kung may pasahod sa teacher, may pasahod sa hospital. Ang mga hospital workers. Yung disease prevention control. Ayan, yung mga libreng bakuna, yung mga etc. Social services, ayan, pag may naabuso, libreng serbisyo sa munisipyo, PAW, attorney, okay, mga livelihood, mga free seedlings, ayan. Ano pa, 4Ps, ayan o, 4Ps. Saan ba galing yung 4Ps nyo? Saan tax yan? Ito, relief operation pag may kalamidad, saan galing yon? Tax. Hindi galing sa, kaya paminsan sad, no? May mukha ng politiko. Pero hindi masisisi kasi may politikong tamad. Kaya yung iba, linalagay nila yung mukha nila. Pero paminsan pamumulitika. Pero, ayuda. Galing sa tax. Unemployment. Ayan, job placement, special programs, trainings, job fairs. Siyempre, may gastos yan. Galing sa tax yan. Workers protection, mga benefits ng OFWs. Housing, pabahay, murang pabahay, pinamimigay na bahay ang government. Paggawa ng daan, di ba? Ang hirap, no? Like, pupunta ka sa isang lugar, dati bako-bako, ngayon, smooth. Parang yun sa atin dito sa Sapalibutan, yung sa Bungad. Di ba, pinagawa yung daan. Anong nangyari? Ang sarap mag-drive doon, hindi na yung ganun-ganun. No? Tax yun, class, tax. Hindi lang paggawa, pag-maintain. Nasira, nagiba. Baradong kanal. Saan kukuha ng pera? Tax. Yung mga trend sinasakyan nyo. Yung airport. Sinong gagawa ng airport? Sino magme-maintain? Magpapasahod ng employees doon. Anong gusto nyo? Lilipat kayong ganon. Galing sa tax yun, class. Tax. Makikinabang kayo lahat dito pag nagwo-work na kayo. Ngayon kasi nasa room, bahay lang kayo. Classroom, bahay. Pero pag nag-work kayo doon, yung makikita, uy, sarap mag-travel, ang ganda ng airport, etc. Uy, sarap pumunta ng vegan kasi yung daan smooth. Diyan, tax yan. Agriculture or water supply, flood control. Ayan, nakikita nyo na ang lawak. No? Akala nyo sayang yung tax nyo, hindi. Power, energy, mga poste nyo. Kalang-alang, kanya-kanyang tayo ng poste. Hoy, Mare, tayo mo na yung poste mo para duman yung kuryente. Hindi. Government. Yan. Provide. Trade and industry. Paglawak ng iba't ibang negosyo at mga technique para magnegosyo. Supported sa tax yan. Tourism. Okay? Siyempre, ang sarap mamasyal, no? Ngayon, hindi gano'n na-feel. Pero pag adult na kayo, sarap mamasyal. Kung hindi gumawa ng mga parks, mga pasyalan ng government, kung hindi din-develop yung mga beaches, renegolate yan, ay, paano yung stress natin ma-relieve? Tourism, galing sa tax yan. Eto, sweldo ng bombero, police, etc. Paano pag wala ng police, walang military? Kahit na lang krimen. Tax yun, tax. Ano pa? Ayan, benefits siyempre ng mga government employees at mga equipment na ginagamit para sa service ng government. Tax yun. Public service, sa basura, sa Angeles. Sinong nagbabayad yun? Pag-collecta ng basura sa Samira, sa Sapalibutan. Di ba? Sa Samira, binabayaran namin 300. Dapat libre yun eh. Kaso siyempre masiba yung mga subdivision. Tax. So now, let's go to the output for the week. Are you ready? Let's go. Okay, we're going to create a price plan. Again, this is also on the page with the lecture. Watch this video. At least 60 views. 85 kayo lahat. Gas. Panoorin nyo.
So, you're gonna create a price plan for a product kasi pricing power ang pinag-uusapan natin. And deadline is on September 12 in our class kasi yellow paper nyo, isusulat, ruler, pen, and planning skills. That's what you need. You are going to create a price plan about any product you want to sell or a service you want to put up. Any product. Be original to get a good score. Siyempre, alam ko, magkopyahan kayo eh. So, yung original siya yung mataas na score. Pag may pareho, divide ko yan. Promise. Kaya mag-isip kayo ng unique product. Do some research. Medyo mahirap to sa iba, kaya mag-research kayo. Google lang. Grade 12 na kayo. Make sure to make a neat work. Ayoko ng lokot-lokot kasi gagawin to sa yellow paper. You will need to compute a few things to come up with the price of your product. This product can be anything. Ayan, anything. So, in other words, magko-compute lang kayo paano nyo papresyohan ang inyong produkto. Okay? And this is individual work. Actually, na-discuss ko na to. Binidyo nyo pa. Pero ulit natin ang pahapyaw. During the remediation period, nagsamantala ako mag-discuss ng activity. Who knows? Tignan mo nga naman, no? Biglang walang pasok. Now, this can be used for food products. Ito yung example. Fishball ang pinili kong ibebenta. Price plan yan. Ito yung price plan. Sundan nyo itong template na to. Ito yung format. Okay? Raw materials, siyempre yung mga ingredients. Dapat specific yung ingredients nyo doon sa mismong ipoproduce ninyo. Kasi may nagtanong dito, Sir, what if lalagyan ko ng isang boteng vinegar? Tataas yung production cost mo. Yun lang gagamitin mong suka, yun ang lagay mo doon. Okay? So, yan ang estimated price. Tinotal ko lang. Yung tools, estimated price total. Yung process, estimated price total. All those total, yun ang magiging what? Cost of producing that raw material product. Ang total ay 265. Okay? Next part. Siyempre, may other cost yan. Yung labor, etc. Ito yung part na yan. Other cost. Total. Okay? And then next is, paano ko na makukuha yung presyo per unit, per produkto? I-add mo lang yung 176, total other cost and production cost, 441.50. Ayan, nakikita nyo. At ang 441, i-divided mo ng 50 kasi na-produce mo 50 pieces doon. Sa example na to baka kayo makaproduce ng 60 pieces, pwede. Divided by 50, so ang labas ay 883 or 9 pesos per fishball. May 10% markup kasi mura lang yung product. Depende sa product tinitin nyo, pero hindi pwedeng lumpas ng 10%. Mag-overprice ka. 90 pesos, so ang estimated price ng fishball after the markup of 10%, 90 centavos. Selling price is 9.90 or 10 pesos. Yun lang. Tapos na yung activity nyo. It needs research because magiging particular ako dun sa raw materials, tools, process. Yung computation, add lang yan. At yung markup nyo. So that's it. Okay, use this template format. God bless. And of course, rubrics para maging magandang score. Cost of production, is it detailed, broken down? Other costs, is it comprehensive? Price per unit, na-compute ba ng maayos? Selling price, yung mga markup. Ayan, madali lang maka-perfect score dito. And we're done. So don't forget to watch the videos, class. And always read the lectures. Bago pa nagsimula yung semester, may lecture na kayo, may guide na kayo. By this time, memorize nyo na dapat yan. Mag-exam na tayo in 2 weeks. Okay, have a nice day. Keep safe.